sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. American WBO light welterweight champion Terence Crawford. Malaki ang posibilidad na mahirang bilang farewell opponent ni Pinoy boxing hero Manny Pacman Pacquiao. Barangay Ginebra San Miguel Stars center Greg Slaughter, pinangalanan bilang PBA Press Corps Player of the Week. Philippine tandem ni June Julius Obero at Rhea Marquez, kumopo ng gold medal sa Wheelchair Dance Sport World Championships. Inaugural staging ng FBR's Golf Classic naging matagumpay. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Nagsalansan ng 6 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. World number 1 Novak Djokovic, kumumpleto ng 3-peat sa Paris Tennis Masters. Top seed Venus Williams, nagreyna sa inaugural WTA Elite Trophy. At Scottish par buster Russell Knox, namayani sa HSBC Golf Champions. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, umaasa si American WBO welterweight champion Timothy Bradley na makakakuha siya ng third battle kontra Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Ito ay matapos sa pasukuin niya sa 9th round kahapon, si fellow American Brandon Rios. Ang kabuang detalye ihahatid ni Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Pinuri ni WBO welterweight champion Timothy Bradley ang kanyang bagong trainer na si Teddy Atlas. Ayon kay Bradley, ang epektibong training program na inilatag ni Atlas ang nagsilbing susi para mailista niya ang 9th round technical knockout win sa title defense kontra fellow American Brandon Rios kahapon. So, every single day, I would talk to Teddy probably 5-6 times a day. Every day, even on Saturdays and Sundays, about the game plan, about eating, about my running, about everything. I had a training camp this extensive and this detailed in my whole career, ever. Samantala, nagdesisyon naman si Rios na magretiro na sa boxing matapos ang kanyang nalasap na one-sided loss kontra Bradley. Aminado si Rios na nararamdaman na niya ang pagbaba ng kanyang performance matapos ang laban kontra Bradley. It's just when the punches are done, man. When you're trying to hang up your career, good thing I know is that now, you know. In the gym, it was very hard for me to get back active. And, you know, when it's done, it's done. You listen to your body, and I listened to my body, and it was over with. He did come with the perfect shot to the body. I'm not taking nothing away from Timothy Bradley. He's one hell of a fighter. And he did come with the body shot, and, hey, it is what it is, and I went down, and I couldn't continue. Dahil sa panalo, umaasa si Bradley na makakakuha siya ng third bout kontra Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao sa susunod na taon. Para sa PT Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Samantala, tila malabong matupad ang kahilingan ni Timothy Bradley na makakuha ng rubber match kontra Manny Pacquiao. Ito'y dahil mas gusto di umano ni top-ranked head honcho Bob Arum na i-endorso si WBO light welterweight champion Terence Crawford bilang farewell opponent ni Pacquiao sa susunod na taon. Base sa ulat, nais umano ni Arum na tapusin ni Pacquiao ang career on a winning note. Kaya't gusto niyang iwasan ng Pinoy champion ang third bout kontra Bradley. Nasariwa naman mula sa pag-ani ng impresibong 9th round stoppage victory kontra Brandon Rios kahapon. Bukod kina Crawford at Bradley na parehong hawak ni Arum, ang isa pang nasa shortlist ng Team Pacquiao ay si British boxer Amir Khan na nasa ilalim naman ng promotional outfit ni Al Heyman. Lipat tayo sa professional basketball. Naabot ng Star Hotshots ang 50% winning mark sa elimination phase ng PBA.
Ito'y matapos ang maungusan nila ang NLEX Road Warriors 97-95 sa main game ng doubleheader sa PhilSports Arena sa Pasig City kagabi. Narito ang report ni Dennis Principe. Aminado ang si rookie head coach Jason Webb na hindi madali ang pagiging head coach sa PBA. Ayon kay Webb, malaki ang pagkakaiba noong player pa siya sa Asia's first play for pay league kumpara ngayon nang siya na ang nagmamando ng isang PBA team. Sa kabila nito ay lubos niyang tinatanggap ang hamon na hawakan ang Star Hot Shots na minsan nang hinawakan at hinatid sa Grand Slam title ni American mentor Tim Cone. Kagabi ay dinala ni Webb ang hot shot sa isang 97-95 victory laban sa NLEX Road Warriors. I think you only realize how difficult, and I think in anything in life, you only realize how difficult one thing is once nasubukan mo na, no? But it doesn't take away the fact that thing that I really enjoy doing, and I'm very thankful for the opportunity from the Star management to the San Miguel management. Samantala, umaasa naman si Webb na magtutuloy-tuloy na ang kanilang panalo ngayong Philippine Cup. Kasalukuyan nasa solo 6th place ang Hot Shots sa kanilang 2-2 win-loss record. If you look at rain or shine, we had a chance to win. Global, we came out flat. I mean, we only came out flat in one game, and that was against Global. So I think that's where we get our confidence from. Susunod na makakalaban ng Star ang Talk and Text Tropang Texters sa isang out-of-town game ngayong Sabado sa Lucena City. Samantala, nagbunga naman ang pagsisikap at pagsisipag sa training ni Barangay Ginebra San Miguel Star Center Greg Slaughter. Sa kanyang averages na 27.3 points at 20.3 rebounds sa unang tatlong laro ng crowd favorite ball club ngayong season, si Slaughter ang hinahirang bilang PBA Player of the Week. Pumukol ang 6'11" slotman ng 27 points at humila ng 19 na rebounds sa unang panalo ng Ginebra kontra Alaska Aces sa Dubai, UAE noong Sabado ng gabi. Sa katunayan, si Slaughter pa ang nagbaon ng game-clinching free throws sa 93-92 hard-earned win kontra Aces. Kabilang sa mga tinalo ni Slaughter sa labanan para sa weekly honors ay sina Global Port Batang Pier sophomore point guard Stanley Pringle, Star Hotshot shooting guard Peter Jun Simon at Blackwater Elite combo guard Carlo Lastimosa. Sa PBA pa rin, nangako naman ang defending champion San Miguel Beermen na babawi sa kanilang susunod na asignatura kontra Blackwater Elite sa Miyerkules. Ito ay matapos na lumasap sila ng unang kabiguan sa kamay ng Rain or Shine Elasto Painters sa season opening PBA Philippine Cup. May report si Haji Camino. Magsisilbing wake-up call para sa defending champion San Miguel Beermen ang nalasap kabiguan sa season opening All-Filipino Conference. Ayon kay head coach Leo Austria, umaasa siya ng mas magandang performance sa susunod na laro mula kay two-time PBA MVP Junmar Fajardo na nagrehistro lamang ng 13 points sa losing battle kontra Rain or Shine Elasto Painters noong nakaraang Miyerkules. Si Junmar, limited yung kanyang ginawa. Actually, 7 attempts lang siya the whole game. Before our practice, I called a meeting to address those problems, especially of what's happening in the team. Ganyan, dahil alam mo naman, marami nag-i-expect sa amin na we will do well in this conference. So the pressure is always there. So I want them to realize na we're capable doon sa mga expectation ng mga tao, but we have to work hard. Samantala, naniniwala naman si Austria na kinakailangan nilang ipanalo ang matchup kontra Blackwater Elite sa Miyerkules, lalo pat malalakas na koponan ang naghihintay sa kanila sa mga susunod na laro. Kabilang narito ang Ginebra San Miguel. Actually, wala, you cannot take those team na itong Kia at saka itong Blackwater just for granted dahil most of the team ngayon talagang really competitive. That's why it's very exciting. Alam naman natin na naghahanap ng mga panalo ito. So, in-expect namin na talagang difficult game ito sa amin. Sa ngayon ay nasa share of 3rd to 5th spot sa standings ang San Miguel Beer kasama ang NLEX Road Warriors at Global Port Batang Pier sa kanilang identical records na 2 wins against 1 loss.
Samantala, aminado naman si Rain or Shine Elasto Painters Chief Mentor Yang Giao na malaki ang naitulong sa kanila ng mga bagitong miyembro ng team. Muli, narito po ang aking report. Itinuturing na blessing in disguise ng Rain or Shine Elasto Painters coaching staff ang pagkaka-sideline ni injured combo guard. Ito'y dahil nabibigyan ng pagkakataon ang kanilang mga bagitong point guards na magpamalas ng magandang performance sa PBA Philippine Cup. Sa panayam ng PTV Sports, kumbinsido si head coach Yang Giao na malaki ang naitulong ng mga newly acquired Cagers sa kanilang unblemished record na 3 wins and 0 loss. Under pressure, nagpakita ng magandang laro si Anmisi. Nakatulong din yung Ponserada, no, sa mga big men namin, nakapagpalaki siya, no, ng aming frontline. Tapos yung pagkawala ni Paul, palagay ko naging naging challenge pa sa mga ibang players. Gumanda laro nila Jericho, nila Jeff Chan, nila Gabe Norwood, no. Samantala, hindi naman naitago ni Giao ang kagustuhang sungkitin ng outright semifinals berth sa season opening tournament. It becomes even more important for us, no, to stay at the top. Siguro pwede nang ambisyonin yung yung outright semis, no, kahit na medyo maaga sa takbo ng team. Hindi na siguro masama na to look forward to that. Ang tingin namin, ang magic number doon is mga 9 wins. Ang susunod na asignatura ng Rain or Shine ay kontra Global Port Batang Pier sa Biyernes. Sa collegiate volleyball, determinado ang Ateneo Lady Eagles na mapanatili ang titulo ng UAAP Women's Volleyball sa darating na Pebrero. May report si Arian Malyari. Patuloy ang dibdibang training ng Ateneo Lady Eagles 3 buwan bago ang kanilang title defense sa UAAP Women's Volleyball Tournament. Ayon kay Phil Japanese middle blocker Mary May Tajima, may ikinakasang training camp sa abroad sa susunod na buwan ang team management upang matiyak na mas handa sila para sa paghataw sa UAAP Women's Volleyball Wars. We train twice a day, almost every day. Yeah, tapos, we train twice pa rin. Regular naman, ganun all the time, like same program. We'll go to Thailand twice this year. One before Christmas and one after New Year. At dahil last playing year na niya sa UAAP ngayong season, nangako si Tajima na gagawin ng lahat para mapanatili ng Ateneo ang titulo ng women's volleyball. Hopefully, we all can get to contribute for that goal of the team and just have that same mindset for everyone. Continue to train and just play the game. Ang mga aksyon sa UAAP Women's Volleyball ay opisyal na sisikad sa Pebrero at 13. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Narito naman ang isang good news. Nagpakitang 2015 Wheelchair Dance Sport World Championship sa Rome, Italy, ang Philippine tandem nina June Julius Obero at Rhea Marquez. Sa isang madikit na labanan sa Combi Freestyle Class 2 category, inangkin nina Obero at Marquez ang gold medal matapos na maungusan nila ang perennial champion duo nina Vyacheslav Osipov at Galina Ryzkova ng Russia. Nagpamalas ng impresibong techniques, choreography at presentation sina Obero at Marquez, bagay na hinangaan ng husto ng mga judges. Nasa 150 para-athletes mula sa 25 mga bansa ang nagpartisipa sa 2-day event. Sa iba pang balita, pare-parehong di pinala na makapagsubi ng pwesto sa 2016 Rio Olympics ang mga national archers. Ito'y matapos na dumana sila ng medalist campaign sa Asian Archery Championship sa Bangkok, Thailand nitong weekend. Narito ang report ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Bigo ang na magkamit ng Rio Olympic slot sa naganap na Asian Archery Continental Qualifier dito sa Bangkok.
Kapos pa rin ang husay na ipinakita ng 17-year-old na youth Olympic champion na si Gabriel Moreno sa torneo nang siya ay makausad lamang sa quarterfinals kung saan yumukod ang Pinoy kay Sultan Duselbayev ng Kazakhstan 4-6. Kailangan lamang sana ni Moreno na makausad sa semifinals para maibigay sa Pilipinas ang ticket ng 2016 Rio de Janeiro Olympic Games. Mataas na qualification round score na 664 ang naitala ni Moreno upang maging 5th seed sa Olympic round, kung saan nagbay muna siya bago madaling nagpatalsik sa dalawang karibal, sina Sadegh Asrafi ng Iran 6-0 at Ruman Sana ng Bangladesh 6-2. Idiniin ni Moreno at ng pamunuan ng Philippine Archery, PANA, na kailangan ng dagdag pang oras at focus sa training sa susunod na 7 buwan para sa last at final qualifier na nakatakda sa Antalya, Turkey sa Nyo. Maaga ring namaalam ang 5 pang miyembro ng Philippine team. Nanalo ang veteranong si Matan sa kanyang Vietnamese rival, subalit agad na napatalsik ng 7th seed na taga-Kazakhstan. Nakalusot ang baguhang si Mary Queen Ibanez sa kapwa Pilipina na si Karil Hungitan sa women's side, subalit yumukod rin sa top seed na si Kang Unjo ng North Korea. Bigo rin si London Olympian Rachel De La Cruz sa SEA Games silver medalist na si Thi Dao Loc ng Vietnam, gayon din ang isa pang bata at baguhan na si Atanasio Pelicer sa isa pa ring Vietnamese. Mahigit 70 mga archers mula 14 na mga bansa sa Asia ang naglaban-laban para sa natatanging 6 na Olympic slots, 3 sa men's at 3 rin sa women's division. Ang mga archers na nag-qualify sa Rio Olympics ay nanggaling sa Malaysia, Mongolia at Kazakhstan sa mga kalalakihan, habang North Korea, Iran at Kazakhstan ang nag-qualify sa kababaihan. Samantala, kaparehong kabiguan ang natamo ng Pilipinas sa kasabayan at Asian Championships nang tanging ang koponan ni na Paul de la Cruz, Jeff at Dean Adriano at Joey Vicencio ang nakasungkit ng mataas na placing 4th sa team compound, kung saan dinaig nila ang Bangladesh at paboritong Chinese Taipei bago natalo sa top seed na South Korea sa semifinals at isa pang powerhouse team ng Iran sa bronze medal match. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Bangkok, Thailand. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng inaugural FVR's Golf Classic sa AFP Golf Course sa Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Biyernes ng umaga. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Pinangunahan ni former Philippine President at founding Chairman Fidel Valdez Ramos ang paghataw sa inaugural FVR's Golf Classic sa AFP Golf Course sa Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Biyernes ng umaga. May temang Golf for a Legacy of Caring, Sharing and Daring. Ang Golf Fest ay mapupunta sa Scholarship Fund na ang makikinabang ay ang mga piling anak ng mga miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa mamasapan ng masaker sa Maguindanao noong Enero. Sa panayam ng PTV Sports, labis sa ikinatuwa ni FVR ang magandang turnout ng event dahil maipagpapatuloy ng mga estudyanteng naulila ng SAF 44 ang pag-aaral sa high school hanggang kolehiyo. There is a bigger objective than just the fundraising or the granting of benefits to the deserving. Ito po yung para mapabilis yung delivery of justice to the victims, their families, their loved ones, their fans. Sa panig naman ni retired Brigadier General Emiliano Templo, nga na masusundan ang FVR's Golf Classic, lalo pat naging makabuluhan ang pagdaraos ng charity event. We would like to express our gratitude to them because I think they felt the need to help the orphans of SAF 44 and other orphans of soldiers who perish in combat operations and law enforcement operations. We hope that we will also do some other special events, not only golf. Ang first FVR's Golf Classic ay nilahukan ng mahigit 200 golfing enthusiasts. Kabilang narito ang mga retired high-ranking officials ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan.
Nagsalansan ng 6 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muling pinasaya ng Cleveland Cavaliers ang home crowd sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Sa pangunguna ni 4-time League MVP LeBron James na pumukol ng team-high 29 points, dinomina ng Cleveland ang Indiana Pacers 101-97 kanina upang palawigin sa 6 matches ang kanilang winning run. Bukod kay King James, kuminang rin para sa Cavaliers si star center Kevin Love na tumikada ng double-double performance na 22 points at 19 rebounds. Habang si franchise forward Paul George naman ang namuno sa atake ng Pacers sa kanyang game-high 32 markers at 11 boards. Naglaro ng may iniindang leg injury, nagbaon si James ng 7 charity shots sa closing minutes at nag-issue siya ng 2 assists para kay Love sa huling 27 segundo ng laro. Dahil sa panalo, nanatili sa ikalawang pwesto sa Eastern Conference standings ang Cavaliers sa kanilang record na 6 wins against a solitary loss. Ang susunod na makakatapat ng Cleveland Cavaliers ay ang Utah Jazz sa Miyerkules. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Anca Malvinas ng Sports Radio 918. Kumpleto ng 3-peat sa Paris Tennis Masters sa France si world number 1 Novak Djokovic ng Serbia. Ito'y matapos na dominahin niya si second seed Andy Murray ng Great Britain 6-2 at 6-4 sa finals kagabi. Powerful ground strokes ang ginamit na armas ni Djokovic sa laban kung saan 4 na beses niyang na-break ang British rival. Ito ang Masters title para kay Djokovic ngayong season. Sa tennis pa rin, pinagreinahan ni top seed Venus Williams ng Amerika ang inaugural WTA Elite Trophy sa Zhuhai, China. Ito'y matapos na padapain niya ang championship opponent na si third seed Karolina Pliskova ng Czech Republic 7-5 at 7-6 kagabi. Napag-iwanan sa score na 5-6 sa tie-break ng second set, humataw si Williams ng 2 magkasunod na forehand winners upang tuluyan niyang iselyo ang panalo. Ito ang ikatlong WTA singles title para kay Williams ngayong season. Sa basketball, inaasahang magbabalik aksyon sa road game kontra Houston Rockets sa Huwebes si Brooklyn Nets franchise center Brook Lopez. Ito'y matapos na mag-negatibo sa x-ray kanina ang injured right foot at 7-foot flat slot man. Sa katunayan, 3 beses nang sumailalim sa operasyon ang kanang paa. Bagay na pinangangambahang muling nanakit sa matchup kontra Milwaukee Bucks kahapon. Sa ngayon ay nasasadlak sa 0-7 losing start ang Nets sa regular season ng NBA. Sa golf, pinagharian ni Russell Knox ang HSBC champion sa Shanghai, China. Kahapon ay pumalo ang 30-year-old Scotsman ng 4-under 68 sa final round upang magwagi siya ng 2 shots laban kay Kevin Kisner ng Amerika. Kasalo sa liderato papasok sa huling araw ng kompetisyon, pumataw si Knox ng back-to-back birdies sa pagsisimula ng kanyang round at mula dito ay naging swabe na ang kanyang putting. Nagsumiti si Knox ng 4-day aggregate score na 20-under 268 sa Shehan International Clubhouse course at naibusan niya ang top prize na $1.4 million. Ito ang kauna-unahang career PGA Tour title para kay Knox. Football, pinasaya ng FC Barcelona ang home crowd sa Camp Nou sa Catalonia, Spain. Ito'y matapos na blankohin nila ang Villarreal 3-0 sa La Liga match kanina. Tumiscore ng 2 goals para sa Barcelona si striker Neymar, habang ang isa pang goal ng koponan ay nagmula naman kay forward Luis Suarez. Dahil sa panalo na nanatili sa ibabaw ng La Liga standings ang Barcelona, 3 puntos sa unahan ng closest rival na Real Madrid. Para sa PTV Sports, Anca Malvinas, Sports Radio 918.
ang panayam sa newly crowned Tour of Borneo Overall Champion Road Bike Philippines Continental Team sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kwentuhan po muna tayo dito sa ating Sports Chat segment and we are honored. We are very honored po dahil ngayong gabi makakasama po natin ang overall champion po sa katatapos lamang na Tour of Borneo. Ayan. So, welcome po natin dito sa PTV Sports ngayong gabi. Wala pong iba kundi ang Road Bike Philippines Continental Team sa pamumuno po ni Sir Rick Rodriguez, ang kanilang team manager. Good evening po, sir. Kumusta po kayo? Good evening po, sir, sa PTV Sports. Magandang gabi sa inyo po mga nanonood dyan sa ating mga telebisyon, sa inyong mga pamamahay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, good evening sir. Kumusta po kayo? And of course, nako, hindi po mawawala pag sinabi nating cycling. Of course, nandito na po ang iniidolo po natin. John Mark Galedo, magandang gabi sa iyo, idol. Magandang gabi rin po at sa mga manonood ng PTV Sport. Yan, ang daming medalya nakasabit sa ating team. Talagang lahat sila nagpakita ng maganda sa Tour of Borneo. And of course, kasama din po natin si Marcelo Felipe. O Marcelo na, Felipe pa, pangbayani yung pangalan. Magandang gabi din po sa mga nanonood at sumusuporta po sa team. Yes, and hindi din po mawawala, syempre, full support itong iniidolo ko rin ito. Engineer Bong Sual, good evening, sir. Kumusta? Yes, welcome back. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at narito sa studio. Ayan. So, kay Sir Rick muna tayo. No? Boss, kailan ba ginanap itong Tour of Borneo? Ito po'y nangyari nung nakaraang linggo lang to, no? In fact, kakauwi lang ng team nung Monday. Fresh. And this is a 5-day international UCI race. No, nasa kalendaryo po yan ng UCI and it's part of actually the circuit for the qualifying for the 2016 Rio de Janeiro. Kanina po napanood natin yung ating mga kababayan na sumali sa archery. Ganun din po ang ginagawa ng team ng 7-Eleven Road Bike Philippines, being the only registered continental team in the Philippines to the UCI. Napakabigat po ng gustong abutin ng team na to para sa bayan at para sa cycling. Dahil at malapit na rin po natin mamitihan that we're hoping in the next race in Zilaja, Malaysia in December, at least we will be able to qualify one Filipino or two Filipino riders in the next Olympic in Rio. Wow, so Olympic qualifier din po pala ito. And of course, very proud po sa inyo ang Pilipinas, sir, no? Dahil sa ating overall champion po ito sa katatapos po na Tour of Borneo. So ano po yung feeling, sir? Of course, dami, sino-sino ba o ilan ba yung mga bansang kalaban po natin dito sa tour na ito? There are 13 teams that participated in the Tour of Borneo, and karamihan po nito, there are European teams, Australian teams, there are also teams from the US and the rest of Asia. No? Actually, first time po ito nangyari. No? It's a history in the Philippine sports and Philippine cycling na isang team po na kupunan na continental team from the Philippines magkampiyon sa isang UCI tournament na sa Tour of Borneo. Kaya nga sinasabi natin na isa lang na po nang napatunayan natin, for the last 7 years that 7-Eleven is doing this program, nakikita na po natin yung unti-unting pag-angat ng ating mga kababayan na Filipino riders na kaya pala nating manalo kahit sa isang competition that we're actually racing against the best in the world. Okay, so overall champion po yung buong team. Pero si John Mark, individually, kasi daming medals, daming awards na nakuha. Pangilan ka ba sa individual race? Third place sa overall GC. Third place. So, sino-sino yung mga nakatapat mo dito? I'm sure naging rough yung competition na ito sa lahat, para sa inyong lahat. Nung first stage, ang humawak ng yellow jersey is taga-Australia. Second siya sa national champion ng Australia sa ITT. And then, naagaw ng taga-Latvia na yun yung nakalaban ko hanggang dulo. Tapos yung karera. Marami ka nang nasalihang karera. Paano mo naman ikukumpara itong naging Tour of Borneo?
nung umpisa, medyo pakiramdam ko hindi pa maganda. Pero prepare kami nung bago kami pumunta rito sa Tour of Borneo. So, medyo meron lang konting conflict dahil hindi namin in-expect na pwede kami magdala ng ibang equipment na para dun sa first day na nag-ITT. So, ang laki nang nawala sa amin nung first day na nalaglag kami sa overall GC, sa team. Pero, nabawi namin sa mga sumunod na karera, sumunod na araw sa stage. Bumawi kami hanggang sa maagaw namin uli yung first place. Si John Mark ay third placer individual. Si Marcelo Felipe naman. Marcelo na, Felipe. Ganda ng pangalan. Pilipinong-Pilipino talaga, sir. No? Bayaning-bayani. Marcelo H. Del Pilar. Mga ganun. Ano? So, Marcelo, ikaw naman, pang ilang ka sa individual? Bali po sa GC classification po. Pang-anim po ako. Pang-anim, sixth place. So, kumusta naman yung naging experience nyo doon? Paano mo i-describe sa mga manonood yung pinagdaanan ninyong roads, di ba? Sa Borneo, ano bang klaseng roads yung pinagdaanan ninyo? Bali, yung pagpunta po namin doon talagang pinagandaan po namin. At doon lang po talaga kami medyo nahirapan sa unang araw dahil hindi po kami nakapagdala ng ibang gamit. Saka madami bang uphill? Bali sa ruta naman po, ayos lang, okay lang naman po dahil napagandaan naman po namin yun. Bago ko tanungin si Sir Bong, paano nyo ba pinaghandaan itong Tour of Borneo? Hindi biro ito, pero overall champion kayong lahat. Hindi lang po sila individual, pero overall as a team, champion po ang Road Bike Philippines. Paano nyo pinaghandaan ito? Sige, kaya mo yan, Marcelo. medyo mahihain. Actually, before we participated in the Tour of Borneo, galing kami sa isang malaking karera din, yung Tour of Singkarak in Indonesia. So this is another 9 days, 2.2 race. It helps somehow our preparation in the Borneo. That's why itong team napanalunan yung championship. In the Tour of Borneo, in the Tour of Singkarak, there are about 21 teams participated. And we finished 5th overall. Kung titingnan mo kung sino yung mga unang apat na nauuna sa atin, these are the top 2 teams in Asia now. Yung Fisgaman of Iran, and then Tabriz Petrochemical. And then the third one is the number 1 team now in Japan, which is Bridgestone Angkor. And these are not Japanese riders. Most of these riders are European riders. Riders that have experience like Tour de France and Giro d'Italia. The third team is also a Japanese team. And most of his roosters are also European riders. Pilipinas. So panglima, pag sinasabi natin panglima, these are all homegrown Filipino riders. Tiningnan natin, nasaan ang ranking ng Pilipino? Of all the Southeast Asian teams, nasa top yung Pilipinas. Kaya nga po, it becomes really a good preparation for us when we went to the last Tour of Borneo kasi it only came after 3 weeks. Remember, before we even went to Tour of Borneo, nagkaroon ng malakas na bagyo. Karoon po ng malakas na bagyo na there are even 3 days or 4 days na hindi nakapag-ensayo yung mga riders natin. Yung Lando ba yun, Sir? Yes, opo. At yung ibang mga riders natin from Nueva Ecija, nakita naman po natin kung gaano kalaki yung baha. So ang sinasabi ko lang sa kanila, don't worry because galing tayo sa isang malakas na karera at hindi basta-basta mawawala yan. We just have to make sure na kailangan bago tayo umalis, mag-ensayo tayo ng maayos itong last 1 week natin before we... And true enough, na nangyari po yan, In the stage 4, actually yung kinukwento ho ni Mark Galedo kanina, yung unang araw na ITT, we Filipinos really size, we're small. We cannot go against the top caliber riders in the world na ang lalaki, in the ITT. But in the next succeeding races na yung 4 and 5, particularly in the stage 4 and 5, dun yung 40 ng Pilipino dahil may mga bundok. Dun tayo pwedeng kumain ng oras. Kaya nga ho yung kwento ni Mark Galedo kanina, from 11 standings ng team, after the 4th stage, umakyat sa pangalawa. Because there are 8 riders in the breakaway in the stage 4, 2 ang sa atin doon. And there's another second group na 2 tao, isa ang atin doon. So kumain tayo ng napakalaking oras on the 4th stage. And on the final day, yung Kundasang, yung Mount Kinabalu, which is higher than Baguio. So totally doon, in the 8-man breakaway, we have 4 Filipinos there.
So nangyari po doon on the 5 stage, on the 5th and final stage, si Galedo finished 2nd in the stage, Marcelo finished 3rd in the stage. Kaya nga po sa podium nung last stage, 2 ang Pilipino sa podium, 2nd and 3rd. Tapos yung isa pang 6, yung isa pang 8. Kaya kinahin na natin ng tuluyan. If you look at the result, the team that becomes champion, which is the 7-Eleven, yung sumunod na team po doon, 18 minutes behind our team. And then the next one is already about 48 minutes behind. Bakit nagkaganon? Kasi we have 4 riders in the break. Halos sabay-sabay silang tumapos doon sa finish line. That only shows our forte. That's why we're trying to pick very carefully on all the races that we're doing now. No? Yung may mga bundok. Pag walang bundok, hindi tayo pwede sumali dahil hindi tayo mananalo. So talagang mas doon po tayo, mas gamay po natin ay mga ganun. Of course, Sir Bong, kumusta? At kumusta ka ngayon? Of course, the way you see it, kumusta ba yung cycling natin dito sa Pilipinas? For the past few years, Sir Bong, how do you see the Philippines, of course, sa mga ganitong competitions? Ito na naman tayo. So, talagang po-focus lang muna kami sa team as kung meron man dapat kaming tulungan sa iba nagpapalaro, tutulong kami. Pero ngayon talagang meron kaming instruction from our president na talagang pumokus kami. Yung makuha nga natin yung minimithi natin na tayo sa Olympic. You must be so proud of these boys, sir. Yes, of course. Matagal na itong inaantay namin. 7 years na to. Alam ko, ito na yung So 7 years and drought? Hindi naman, nagpapanalo naman siyempre. Kaya lang yung ganitong matagal na. Kaya ito na yung sabi ko sa kanila, umpisahan nyo na yan. Makukuha na natin yan. Yun. And of course, John Mark, of course, meron kayong sasalihan pa ulit this coming December. So paano naman ninyo? Fresh from Borneo, tapos bigla na naman kayong sasabak sa December. So parang konti lang yung time to prepare. Yeah, pahinga lang kami ng konti, pero regular pa rin kami lumalabas pa for training na yung tradisyon namin na back to lang kami ngayon. So pero before December, magsasama-sama kami uli, magpe-prepare kami ng mas mataas na level na kailangan na mas kailangan pukpukan pa dahil mas mahirap yung kakarapin namin dito sa Malaysia. Nandun yung malakas na team ng Iran, yung 2 Iran na nagdo-dominate lagi sa Asia. So talagang mas malaking challenge sa amin ngayon pagpunta namin doon na kailangan mas prepare pa kami. Sir, of course, alam naman natin Philippines is a tropical country, no? Yung Marcelo, yung climate yung klima doon sa Borneo, kumusta ba? Hindi naman kayo nahirapang mag-adjust? Paano ba i-describe yung klima doon? Or meron ba ang chance na parang slippery yung roads? Parang gano'n? Bali yung klima doon, okay lang din naman po dahil pares lang naman po dito sa Pilipinas yung klima doon. Kaya medyo hindi naman po nanibago. So hindi naman kayo wala namang big adjustment? Wala naman po. Okay. So sir, dito naman, paghahandaan naman natin Malaysia. No? Sa Malaysia pa rin, this coming December. So kailan po ang alis natin? At yung mga final preparations po natin for this. Kailan po tayo magbabalik, Ensaya? Yeah, as we mentioned earlier, this will be the last chance for the Philippines to qualify for the Rio. And it's a tall order that we're leaving this December 7 because the race in Jelajah, Malaysia is December 9 to 13. That's a 5-day race. At ang nakakatuwa dito, if you look at the terrain of the race, there will be 2 big mountains in the middle of the race, which is the Cameron Highlands and Genting Highlands in Malaysia, which is the forte again of the Filipino riders. That's why, as we told them, we really have to double up our preparation. Dahil sabi nga po ni Mac, ang kalaban sa Jelajah, Malaysia is double, mas malaki, dahil kasi one thing is there are 20 teams. So and the first and second teams in Asia now are there, by the way, the Philippines is actually running between 6th and 4th and 5th. For us to qualify in the Olympics, we have to make it and surpass South Korea in the 4th place. So kailangan po talagang kumayod itong mga bata para kumuha pa ng maraming puntos para kainin natin eventually yung placings ng South Korea. Pag nagawa po natin yan, the current placings now is Iran, and then Kazakhstan, and then Japan, Korea, and then we place almost Hong Kong and the Philippines in the 5 and 6. So if we can make it on the 4th, we will qualify at least 1 Filipino rider in the Olympics. And if Mark John Galedo makes it on the top 10,
he needs really to be in the podium again. It's really a tall mark for him. For him to be able in the Rio, he has to be in the podium, either champion and then get some more points on the road for the stage. Then that's the only way for him to make it in the top 10 in the individual overall rankings in the UCI Asia Tour. So pag nagawa ho niya yon at nag-4th place ang Pilipinas, magkakaroon tayo ng 2 representante ng Pilipinas, which will happen ang huling-huling taon po na nagkaroon ng sa Olimpiada is noong 1992 pa. Barcelona Olympics na wala pang qualification, wala pang mga puntos na kinukuha. So magmula nung nagkaroon, nag-inimpose ang UCI, yung UCI points, wala na pong Filipino rider na nagpunta ng Olimpiada. And this is our only the rare chance for us, and it took us several years for this program to hopefully achieve. And given the chance, we will go for it this December in Jelajah, Malaysia. Magmamat lang ako, Sir Rick, 1992, 2015, so 23 years. Tama? Galing ko talaga. So 23 years po yung huli pa natin, ano, na nakapedal tayo sa Olympiad. And we only need na makapag-finish ng 4th. Yes, the Philippines should finish 4th in the nations ranking. At least 4th. At malaki po yan, nasa kasalukuyan na pang-anim tayo, no? Malaking achievements po yan. At yan po ay tulong-tulong naman, no? As sinasabi naman po natin, ito'y katuwang din natin yung Federation ng Cycling. Dahil kasi, yung ibang puntos naman po rito, hindi naman nanggaling sa lahat ng 7-Eleven. Dahil yung ibang puntos po nanggaling din naman sa ibang membro ng national team. Okay. Yung ibang team na pinapadala din sa abroad ay pumupuntos din po. But it's really a tall order now since we have the last chance for us to make it for the country and for Mike Galedo to finally make it in the Olympics in next year in Rio. Kayang-kaya po natin yan. Sa itong mga siklista po natin, magagaling po ito. Pero speaking of siklista, of course, gaya nga sinasabi ko kanina, Sir Rick, Sir Bong, collective ito. Collective award ito para sa ating lahat. Pakilala naman natin yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod ni John Mark tsaka ni Marcelo. Pakilala kayo isa-isa, bumati kayo. Ako nga pala si Ryan Kayubit. Binabati ko yung mga kaibigan ko, mga nanonood dyan. Yan, si Ryan. Ako po si Balerabi na binabati ko po sa lahat ng sumusuporta. Lalong-lalo na po si Father Mandy Panganiban. Salamat po. Alright. Ikaw naman, sir. Ako po si Eric Sunobo sa team mechanic po sa team namin. Congratulations. Magandang gabi po sa lahat. At ako nga po si Dominic Perez. Tsaka binabati ko po si Sir Bong, Sir Rick, tsaka si Sir Vic. Sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. At ikaw naman, last? Sige, go ahead. Yan, medyo sumapit lang yung mic. Ako nga po pala si Nelson Martin na binabati ko ang mga sumusuporta po. Okay, congratulations po muli sa inyo. Sir Bong, anything you have to say bago po natin i-wrap up tong interview po natin? What do you want to tell these boys na talaga po nagpamalas ng maganda, impresibong performance dito sa Tour of Borneo? Natutuwa ho kami dahil nakamiting namin na ating presidente at talagang impressed din siya at natuwa. Kaya he is very proud na nagkaroon siya ng team na ganito. At siyempre, nandun palagi yung pangako na tutuloy-tuloy namin itong ginagawa namin ito sa Yun. Alright, sir. Anything you have to say? May mga pasasalamat niyo mo? May gusto kayo bang pasalamatan? Baka tayo magtapos. Opo, katulad po ng sinabi niyo kanina, ito pong ginagawa natin ngayon, hindi naman magiging posible. Sabi niyo nga, collective effort po ito. No? Hindi lang po ng isang team, bukong din ng buong federation or buong cycling community ng Pilipinas. And that for them, we would like to thank everyone who are all involved from the federation, from the president to all the members of the federation. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Philippine Cycling, sa team at sa iba pang team na in the future, hopefully, next year, sana po hindi lang isa ang continental team. Hopefully, we will have 2, 3, or 4 or more continental teams para po sa bayan natin na Pilipinas. Maraming salamat po. Okay, John Mark, ikaw naman, baka may gusto kang pasalamatan, pamilya mo, and sa lahat ng mga sumuporta? Unang-una, sa misis ko na lagi nakasuporta sa akin, advance happy birthday to you, boss. I love you. Sa mga sumusuporta sa akin, sa team, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin na patuloy pa namin pagbubutihan para sa inyo at para sa bayan. Okay, si Marcelo naman.
Binabati ko po yung mga sumusuporta po sa amin dyan sa Nueva Ecija at sa sumusuporta din po sa team. Ay Pasalamat po ako kay Sir Rick, Sir Bong, Sir Big. Yun lang po. Sir, by the way, medyo pinapaubos na sa atin ng oras. Pero ang dami niyo na pong mga pinagdaanan. Marami na po kayong mga races na sinalihan. Pero ano po ba yung, kumbaga, how does it feel po na makatapat yung mga iba't ibang international cyclists po sa buong mundo? Na kumbaga, parang dati, hindi naman po, di ba? Hindi yung cycling naman po sa Pilipinas, hindi naman po masyadong napapansin. Pero ngayon, nakita naman po natin, overall champion po tayo ngayon sa Malaysia. So, yung mga ganito pong klaseng pagkakataon ho na naaabot po natin. Actually, have to continue with the program. Just like any other sports, you really have to bring the riders outside and race in the next level. Kasi kung nandito ka lang sa Pilipinas, tapos pupunta ka sa ng Asian Games, halos hindi mo kakilala. Kasi yung familiarity sa iyong mga kalaban, just like in basketball, bakit po ba yung samang basketball ng Pilipinas dinadala kung saan sang panig ng bansa? Para yung ating mga Filipino basketball players masanay na ang mga kalaban nila malalaki. Noong una po, ang napansin ko, the first time that I was assigned as team director ng isang team, that was 2000 in Tour de Langkawi, I'm bringing with me the national pool. Ang liliit ng Pinoy, tapos ang lalaki ng kalaban mo. Hindi pa nag-uumpisa yung laro, nanginginig ka na kasi yung lalaki. Sabi ko, hindi naman basketball to laro Pagdating ng bundok, di makakakyat yan. Bigat-bigat yan Di ba? So, ang sinasabi ko lang po, dapat alam natin kung saan ang direksyon natin, saan ba tayo pupunta at saan tayo mananalo. Ang alam naman po natin ng Olimpiada, hindi lang din puro ahon. Pero, pag tinignan natin, ano ba ang course ng Olimpiada? Or ano normally ng World Championship. Normally, this course is really suitable for us like Filipinos. Kung titingnan nyo who are the winners in the past, hindi sila malalaking tao. But the thing is, we really have to improve in all aspects of racing. Like tactics, training, nutrition, and everything. Just like today, we were in our, kay Boss Big Paterno, sa aming presidente. Ay isa nakakatuwa po dito sa ating team owner and benefactors, Sir Bong and them. Lahat ng aspeto yata ng training and everything, alam ni Boss Big. Kanina sinasabi nga niya sa amin, ano ang importante ng paggamit ng power meter sa inyong training. And how it is important for you to know if you are really prepared for that particular race. At pagdating ng karera, ano ba yung dapat mong gawin based on the power meter. So, nandun na po yung level ngayon ng team. Papunta tayo doon. Hopefully, more and more Filipino teams will adopt that kind of training. So, in the next few months, in the next year, doon na po yung focus ng team, yung training. We will have to go up in the next level to the point we'll have an American coach na titingin po at magmo-monitor kung anong klase ang kailangan nating gawing preparation for every race that we're joining in the near future based on power meter. And who knows, in the near future, Sir Rick, hindi lang po tayo pang Asia, baka makasali na rin tayo sa Giro d'Italia at saka sa Tour de France. Yun po yung isang pangarap ng bawat Pilipino na makita man lang na mayroong isang Pilipino na kumakarera sa Tour de France at saka Giro d'Italia. Because as we say in cycling, that's the pinnacle of cycling. Makaranas ka lang po na isang Pilipino na kababayan natin to be part of the highest level because the three races, Vuelta, Giro, and Tour de France, these are the highest races in the world. Vuelta. That's why they call them the Grand Tours. Ayun, so who knows, Spanish Vuelta, yun yung tatlong yun. John Mark, meron bang times sa, of course, matagal ka na sa cycling, matagal ka na pumipedal, meron bang times na yun talagang pinakamabigat na pagsubok bilang isang siklista? May naranasan ka na ba? Halos parang gusto mo nang bumigay o gusto mo nang sumuko, may times ba na ganun? Minsan, naramdaman ko yan. Pero dahil dun sa mga sumusuporta na lalo pang pinalalakas yung loob ko. Dahil minsan, hawak ko na yung corona pero bandang uli, bibitawan ko pa So talaga yun yung pinakamasakit na part sa akin. Yung last minute, akala mo ikaw na yung champion pero maagaw pa. So, dahil sa mga sumusuporta na pinapalinaw nila sa akin na hindi pa yan yung katapusan ng karir mo. Marami pang opportunity na talagang hindi sa'yo. Pag sa'yo yan. So, minsan talagang ganun, mararamdaman ng bawat isa sa amin na kailangan mo lang labanan. Na patunayan mo na hindi lang ito ang kaya ko gawin na sa mga pwedeng international, mas magaling ako, pwedeng local, mahina ako. So,
maraming experience na naranasan ko na minsan give up na ako, pero pinapatunayan ko na may patutunayan pa ako. Yun, very well said. Nako, maraming salamat po. We really appreciate your time to be here. Engineer Bong, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. And of course, suki na namin kayo. So maraming salamat po sa ulitin po ulit. 7-Eleven Road Bike Philippines, Continental Team, maraming salamat sa pagpunta niyo. Once again, congratulations at good luck sa inyong mga future races, and harinawa ay makapunta na tayo sa Olympics after 23 years. Sir Rick, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. At sa mga viewers naman po natin, ako pasensya na po kaya't naubos na po yung oras natin. Napasarap yung kwentuhan namin, kaya hindi na po tayo makakapag-question of the day. Pero anyways, may bukas pa naman. Pasalamatan lang natin yung mga sponsors po natin. Biopatch Forest Sap Powder, at saka po yung Sweet and Fit. Para po, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Roseanne, and to Miss Aiza, I love you. De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Until tomorrow, sana po yung nag-enjoy po kayo. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Pangalan po ni Meg Sioson. Ako po, Ka Aminyo.